Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama natin ngayon si Nurse Sherlyn Canlas Tungol para pag-usapan ang pag-aruga sa mga batang may cancer. Sinasabing umaabot sa 400,000 ang kabataang nagkakaroon ng cancer tuwing taon sa buong mundo. Sa Amerika, ang cancer ay leading cause of death by disease past infancy for children. Subalit dahil sa better therapies, mahigit 80% of US childhood cancer patients ay nagiging long-term survivors. Samantalang sa mga developing countries tulad ng Pilipinas, mababa sa 20% lamang ang nakakasurvive nito. Alamin natin kay Nurse Sherlyn ang kalagayan ng mga kabataang may cancer sa Philippine General Hospital. Nurse Sherlyn, bumati po tayo sa mga taga-subaybay natin dito sa Health Check Plus. Magandang araw po sa lahat po ng nanonood ng episode pong ito. Ako po ay natutuwa at ako ay binigyan ng pagkakataon para mag-share ng aking mga experiences sa Philippine General Hospital sa lahat ng mga pasyente at may pamilyang may cancer, lalong-lalo na sa mga batang may cancer. Yun po, tamang-tama po tayo ngayon, Teacher Eddie at saka Nurse Sherlyn, kasi po ang paksa natin ngayon ay SWAC dahil ang September po ay Childhood Cancer Awareness Month. At yun nga po, siguro simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw na ito. Nurse Sherlyn, pwede niyo po bang ipaalam sa ating mga taga-pakinig at saka nanonood na rin ang kalagayan ngayon sa Pediatric Hematology Oncology Ward ng PGH? Sa Pediatric Hematology Oncology Ward ng Philippine General Hospital ay meron po kaming 12 pasyente na nakalaan para sa kanila. Sa kasalukuyan po dahil sa epekto ng pandemic, nagbaba po kami ng konting census from 15 to 12 para ma-accommodate yung spacing ng ating mga beds. Meron din naman pong mga pasyenteng naka-admit sa CI ward na nagkikimotherapy at meron din pong mga outpatient na nagkikimotherapy sa may CI department. Yun po. And kadalasan po, Nurse Sherlyn, yung pong 12 patients na yun sa Hematology Oncology Ward, yun po, yung pong kanilang cancer, yun po, ano po yung ginagamot po ninyo usually na cancer dun sa ward? So, ang pinaka-common na cancer sa PGH at kahit sa ibang ospital sa Pilipinas ay ang leukemia o cancer sa dugo. Ano po yun po, international po yan, Nurse Shirley, at saka pati po sa Pilipinas, yun po talaga ang usual na ginagamot, pati sa mga bata, leukemia po. Yes po. Meron din naman pong ibang mga childhood cancer na sinasabi na particular sa mga bata, katulad ng retinoblastoma or yung mga tumor sa may retina ng mata ng pasyente, na kadalasan ay 1 to 3 years old po ang edad na tinatamaan. Meron din pong Wilms tumor o yung tumor sa bato ng bata, kadalasan po ay 2 to 5 years old ang pasyente. At ang mga pasyenteng mga teenager, kadalasan po sa kanila nagkakaroon ng osteosarcoma o yung cancer ng mahabang buto. Ang dami po palang mga iba't ibang cancer na na-admit po dyan sa ating ward sa PGH po, Nurse Sherlyn. Sa mga nabanggit po ninyo, ano po yung mga madalas na sanhi ng cancer ng mga bata? Safe po ba na makihalo o makipaglaro ang isang batang na-diagnose na may cancer sa ibang batang walang cancer? Sa populasyon ng mga bata, ang madalas na sanhi ng cancer ay ang tinatawag na genetic predisposition. O madalas, kapag may lahi ang pamilya ng cancer, ay mas mataas ang chance na magkaroon ng cancer. Tapos meron din pong mga exposure sa chemicals, at radiation, kaya nagkakaroon or nagiging sanhi na pagkakaroon ng cancer. Safe naman po makipaghalubilo o makipaglaro ang pasyenteng walang cancer sa batang may cancer, basta maghugas lang po ng kamay o gawin ang hand hygiene bago po sila lapitan at panatilihing naka-face mask ang bata na may cancer, lalo na dahil sila po ay mga immunocompromised, so madali po silang kapitan at lapitan ng kahit simpleng infection lang po katulad ng sipon. Po. And Nurse Sherlyn, alam niyo po, di ba, Cancer Awareness Month po ngayon, Child
Food Cancer Awareness Month po ito. At yun po, meron pong isang listener natin, isang tagapanood po, na wala pa naman pong experience sa cancer, thankfully. Pero tinatanong po niya, yung portrayal po natin ng mga bata na ginagamot na mayroong cancer ay nawawalan daw po ng buhok. Yun po. Opo. Kapag ginagamot, nilalabanan or ginagamot laban sa cancer, ang tanong po niya ay, manunumbalik pa din daw po ba ang pagtubo ng buhok ng mga batang to? Ayun. Ang pagkalagas ng buhok ay side effect ng chemotherapy na siyang pangunahin o unang paraan ng paggagamot ng pasyenteng may cancer. Pero hindi po lahat ng chemodrugs ay nakakadulot ng pagkalagas ng buhok. Tapos kapag natapos naman po yung chemotherapy sessions or cycle ng bata, ng pasyente, ay tutubo naman po muli ulit ang buhok nila. Buti naman. Yun po. So, there Shirley, ang pagkakaroon po ng cancer, hindi automatic na malalagas ang buhok natin. Ibig sabihin, side effect po ito ng isang gamot o isang procedure para labanan po ang cancer. Yes po, opo. Ngayon, side effect po pala ang pagkakalagas ng buhok, no? Napaka-interesting po ng usapan natin. Gaano po ba kadalas na ang gamutan o treatment period sa mga batang may cancer? Depende po sa klase at stage ng cancer ang treatment period. Meron pong kadalasan ng pasyente ay pabalik-balik sa ospital, inpatient o outpatient dahil sa komplikasyon ng chemotherapy. Meron pong nagkakaroon ng febrile neutropenia o mas prone po silang magka-infection at yung iba naman ay bumababa ang levels ng kanilang blood. Kaya naman bago po sumunod or gawin ulit yung next cycle ng chemotherapy, sila po ay ina-admit muna para gamutin sila. At the next time na okay na po ang mga laboratorios ay magpo-proceed na po ulit sa next na cycle ng chemotherapy. At patuloy din po itong minamonitor outpatient yung mga levels ng CBC at iba pang mga tests. And maraming pasyente po na nahihirapan lang sa ganong setup dahil maraming patient dahil ang PGH po ay Premier Referral Center, ibig sabihin, lahat po ng pasyente from Luzon, Visayas, Mindanao ay pumupunta po ng PGH at yung iba po ay nahihirapan sa transportasyon. Kaya yun, nagiging factor din po yun, kaya tumatagal minsan ang treatment ng isang pasyente. Sir Shirley, meron po bang mga suporta kasi nabanggit po ninyo na mahirap no yung gamutan lalo na pabalik-balik po sila sa ospital, outpatient clinic, ganyan. Ano po yung mga suporta na naibibigay natin sa ating mga batang may cancer tsaka sa mga pamilya nila para mapagpatuloy po yung gamutan na ito? So maraming mga halfway houses at saka mga support groups ng mga mommies, mga parents na pare-parehas ang sakit nila. Meron silang mga groups na nag-uusap sila doon. Kasi mga halfway houses na mga private, mga bahay aruga at saka bahay kalinga na tumatanggap sila ng mga pasyenteng ganun para mapagpatuloy ng pasyente at ng kasama niya ang gamutan dito sa PGH. Yun po. No, Shirley, yun po ang iniisip ko po kasi yung syempre, the child, yung pong bata na mayroong cancer, supported siya every time by family, yun po. Isa po sigurong tatanungin namin would be yung diet po ng isang bata na mayroong cancer. Meron po ba silang special diet, Nurse Shirley, or sa experience nyo naman po ay malaya silang kainin ng kahit ano? So, ang tinuturo naming diet sa mga pasyenteng may cancer ay yung pong tinatawag na neutropenic diet. Ang ibig sabihin po noon ay dahil mababa ang kanilang resistensya, kailangan nilang maging maingat sa kakainin. Tinuturo po namin yung mga prutas na kakainin, kailangan walang balat, nahugasang mabuti, at bawal din po silang kumain ng hilaw na pagkain. At yung mga salad kasi mas prone pong may mga mikrobyo yung pong pagkain na yun, kaya yun po ang aming tinuturo. Yun po, dapat po talaga ingat pati sa pagkain para po hindi po maapektuhan or maatake ng ibang mga mikrobyo ang katawan. Opo. Kahit po yung mga
halaman sa loob, yung may mga plants ay hindi po nirekomenda sa loob ng bahay kapag may pasyenteng may cancer dahil may mga fungal infections pong makukuha doon. At Opo, saka po laro mga naman, pasakit. Nurse Shirley. So, bawal, yung mga laro po ng bata, ano po yung mga, best na i-recommend nyo pong pag playtime po ng mga batang mayroong cancer? Sa mga sa mga pasyente namin sa PGH, madalas sila ay nagkukulay coloring books at saka nagbabasa ng mga cartoons na may mga um, mga storybooks, ganun po. At yung iba naman po ay talagang dahil nasa high-tech na po tayo ngayon ay nagkakaroon ng parang nanonood po sila ng mga cartoons or mga pambatang palabas na nagiging way na nakakalimutan nila yung kanilang sakit, lalo na rin po yung mga may edad ng mga pasyente like yung mga teenagers. Doon po sila papalipas ng mga oras nila na nakakalimutan nila minsan na may sakit po sila. Nakakatuwa naman po. Ibig sabihin po ba nito, Nurse Sherlyn, marami din pong nagti-TikTok sa inyong ward? Yes, meron po. At meron din pong contest minsan yung aming division or yung hematology-oncology section po ng PEDIA sa PGH. Meron pong contest doon na inikayat yung mga pasyente na gumawa ng TikTok or meron din po yun ng mga nagpe-paint, may mga prizes para sa kanila. Nakakatuwa naman po at naitutuloy pa din po nila ang kanilang pagkabata no sa kahit na may sakit na cancer. Balikan ko lang po Nurse Shirlene yung ating suporta kanina. Napag-usapan po natin yung suportang na ibibigay sa mga pasyente na naka-admit. Sa mga in remission naman po, ano po ba yung mga usual na suportang na ibibigay natin? So, yung mga nag-remission na po na pasyente, meron po tinatawag na graduation ceremony ang ating section sa kanila. Gumagraduate po sila na parang nag-aaral after nilang makomplete yung chemotherapy. Kaya natutuwa po ako minsan kaya pag nakikita silang nakapila at nakasuot ng toga at parang nag-graduate talaga. Nakakatuwa naman. I-recognize po yun ng ating mga private at mga government sections po na involved sa pediatric cancer. Maliban po sa mga nabanggit natin kanina na paglalaro, mga activities, ano pa po ba yung mga hygiene practices na pwede nating irekomenda sa mga pasyente po natin na may cancer? So, yun ang laging pagligo sa araw-araw ay importante po sa mga batang may cancer. Ang timely at palaging paghuhugas ng kamay ay importante din po para sa kanila kasi nga po sila po ay mga immunocompromised. Simpleng mikrobyo lang po ay malaking effect na po sa kanila yon. Ayun po pala. Nurse Sherlyn, balikan ko lang din po, no, kasi nabanggit niyo po kanina na ang pinakamadami po na mga batang na-admit sa PGH ay yung mga may leukemia. Ano po ba itong sakit na ito? Prone po ba sila sa bleeding? At kung nakakita po tayo ng batang ganito, ano po yung pwede nating itulong sa kanila? So, ayun po, yung leukemia ay ang karaniwang uri nga po ng cancer sa mga bata. May iba't ibang uri po ito. May B-cell leukemia, may T-cell leukemia, at may AML. Ito pong mga pasyenteng ito ay hindi nagpa-function ng maayos ang production ng mga dugo nila. Kaya yung iba pong hindi tumataas ang platelet ay mas prone po sila sa pagdudugo, pagkapasa, na ang kailangan lang po talagang gawin ay salinan ng dugo at may mga pagkakataon po na kulang tayo sa dugo sa blood bank at kahit sa ibang blood bank sa labas. Kaya isang challenge din po ito para sa kanila. And yun, Nurse Shirlene, Teacher Ellie, siguro dahil very difficult to situate yung sarili po natin doon po sa ward mismo ng PGH for hematology, oncology, baka po meron po kayong mga nakikita po doon na kakailanganing support po ng ward, katulad po niyan yung mga dugo po na kailangan, baka po meron po kayong blood bank na pwedeng mag-donate at kung meron pa po mga ibang calls po yung department po ninyo para po makatulong sa mga batang mayroong cancer. So, ang PGH po,
ay tumatanggap ng mga blood donors para sa mga pasyenteng may cancer. Yung mga pasyente po namin, meron po silang mga dalang mga blood donors minsan na ini-screen po sa blood bank. Meron din pong mga blood drives ang aming department para sa kanila kasi talaga pong kailangan ng dugo at inihikayat ko po na sana yung mga nakikinig na kung may time at pwede naman po ay maaari po kayong pumunta sa aming blood bank para makapag-donate ng dugo. At malaking at madaming pasyente po ang makikinabang. Nurse Shirley, siguro pwede nating sabihin sa kanila, ano po ba yung mga kinakailangang dalhin kung sakali pong gusto po nilang mag-donate ng dugo sa ating blood bank? So, kailangan nyo lang pong magdala ng isang valid ID at make sure po na mayroong enough o sapat na tulog magdamag at hindi po nakainom. At saka yung po may mga maintenance ay hindi po pwedeng mag-donate, hindi po nila pinapayagan. Pero ayun po, magdala lang po kayo ng valid ID. May mga schedule din po kasi yun ng pag-donate. So, kasama ang palad po, may mga kotang binibigay. Kaya sana, punta po kayo mas maaga. Nurse Shirley, ako naman po, iniisip ko po yung about yung, syempre, yung support sa blood, yun po. And then I'm sure very competent po yung mga expert po natin sa PGH sa kanilang oncology, hematology ward. Yun po. Nurse Shirley, paano naman po yung pwede po bang bisitahin po yung mga nasa ward para ma-lift yung kanilang spirits for psychological support, emotional support, galing po sa mga third party na hindi mag-anak? Mm. Bali sa ngayon po, ang aming ward ay hindi po tumatanggap ng bisita. Pero marami pong mga donors ang nagbibigay ng mga laruan at pagkain na nagiging naman po malaking bagay or tulong sa isang pasyente at sa magulang. Natutuwa po sila kapag nakaka-receive po sila ng mga ganung mga gifts at pagkain at na-appreciate po nila yon. Po. So, dahil bawal po muna ang bumisita sa mga wards, sa mga nakikinig at nanonood natin, kung gusto po ninyong ma-boost po yung ating emotional, ma-boost po yung emotions po ng ating mga pasyente sa ward po sa PGH, ang mga batang may cancer, ay maaari po tayong padala ng mga laruan daw at saka akmang pagkain. Tama po, Mga Nurse? pagkain, opo. Po. Okay. Nurse Shirley, isang mabigat na problema sa mga magulang o sa pamilya na malaman na mayroong cancer ang kanilang anak. Paano po sila mabibigyan ng suporta maliban po sa paggamot sa kanila? Ayun, ang pagkakaroon ng cancer, lalo na sa mga bata, isa talagang malaking pasakit emotionally, psychological, and financial sa isang pamilya. Ang psychosocial support po ay napakahalaga sa isang magulang at sa pasyente dahil nakikita niyo po yung pasakit sa kanila, ang pagkalungkot nila kapag nabalitaan nilang may sakit ang kanilang anak, much more yung cancer. Sa aking experience po, ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa karamdaman ng pasyente at pagbibigay ng comfort or sympathy sa pasyente at sa pamilya ay napakalaking bagay na po sa kanila. Nurse Shirley, yun po, napakabilis po ng kwentuhan natin ngayong hapon na ito. Pero I'm sure meron po kayong maiiwan na advice para po sa mga pamilya at saka pati na rin po sa atin. Kung sana nakikinig po ang ating mga pasyente na bata na mayroong cancer. At para na rin po sa ating rest na nakikinig at nanonood, ano po ang inyong mensahe given na yun po, yung mga karanasan po ninyo at saka yung mga nalalaman po ninyo patungkol po sa mga batang mayroong cancer? Ayun, ako po ay hanga at believe sa tapang at lakas ng loob ng ating mga pasyente, lalong-lalo na po sa mga batang may cancer na lumalaban para po sila ay gumaling. Wag po kayong panghinaan ng loob at sumunod po sa treatment or sa schedule ng gamutan. Marami din pong mga cancer survivors, kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa.
na huwag mawawalan ng pag-asa. Maraming salamat po, Nurse Sherlyn Canlas Tungol. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama si Attorney Mimi Campos Banayat. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Para po sa mga dating episodes ng Health Check Plus, mag-like, i-check, i-like at mag-subscribe sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company.